tinalakay na natin yan. Yan ang mahirap eh. At kita naman natin, hindi lamang ang administrasyon but the supposedly independent na ICI, ganyan din patungo. Kumpas din naman ang kanyang may nakapansin nga na bakit daw bago magrekomenda ng prosecution ang ICI, ina-announce muna ng presidente. Akala ko ba independent? At bakit ang ombudsman ang kumukontra sa mga nagbibigay ng ebidensya katulad ni Leviste? Hindi ba papel ng ombudsman ay pag may binigay sa ebidensya, i-validate mo? Pag-aralan mo. Hindi i-criticize yung nagbibigay ng ebidensya. Kailan pa naging politicize ang ombudsman na hinuhusgahan nila? Ngayon lang. Ngayon lang, iyan ang sinasabi ko na binaboy na naman nila yung matibay na institusyon na yan. Yung ombudsman nilagay nila, tuta nila. Yan ang mabigat. Grabe. So yan ang problema nating lahat ngayon. Iyang pinupush dalawa yan, pinupush yung narrative nila na walang kinalaman si Marcos. Number 2, yung impeachment ay itutuloy nila yan. Yan ang mabigat na sitwasyon natin. Malaking Kaya nang budget dapat yan. ingatan natin. Siyempre, at nakita na natin, ayan na naman, balik na naman ang insertions, balik na naman ang allocables. At sinabi na natin kung sinong top 10, pero lahat halos yan meron. Dahil yan ang panunuhol nila, yung allocables. Kaya nga allocables, hindi pa allocated, allocables pa lang. Na pwede Future pa lang. tense. Future yan. Future. Pag pipirma ka, saka ibibigay sa iyo yan. Ayaw mo pumirma, wala ka. Wala kang unappropriated allocations. Yan. Di ba, ginawa rin nila kina Leviste? Yes. Sinabi, eto yung incentive mo sa distrito mo. Huwag ka na lang magulo. Ayun. Yan ang mabigat. Bago, anong ginagawa nitong mga Marcos? Ang inaanunsyo nila. Puro pagpapakyut na wala naman. Puro salita lamang. Katulad nito, nanawagan si Pangulong Marcos noong bagong taon. Tayo daw ay magkaisa. Paano tayo magkaisa kung inuusig mo ang mga kalaban? Paano tayo magkakaisa kung pinilipit mo ang isang taong kamoting kahoy, gagawin mong ombudsman? Yung ICI, gumawa ka ng ICI ay hindi naman pala independent. Meron na namang yung isinusuka ng taong bayan na unappropriated allocations or yung UA mo ay nandyan pa rin, mga insertions nandyan pa rin. Hindi mo pa rin binabalik yung 60 billion ng PhilHealth. Di ba sabi ibalik? Kukunin mo sa 2026 budget, kinuha mo na. Kinuha mo, ibalik mo, hindi sinasabing kunin mo sa iba. Paano tayong magiging unified niyan? Patuloy mong pinapa-impeach si Vice President Sara Duterte dahil masikat sa'yo. Kaya walang naniniwala sa'yo, pare ko sasabihin pa niya, we will achieve more if we remain united. Let us continue to work for a better and more humane new Philippines. Anong you're working for a better or more humane Philippines? Or working for more kurakot para sa mga kaalyado mo? Walang maniniwala sa'yo dyan. BS yan. Magdisiplina daw. Disiplina wala nga kayong fiscal discipline. Ayan naman yung mga insertion mo. Paano magkakaroon ng shared commitment to progress na sinasabi mo? Hindi nga tayo asenso, puro nakaw ang ginagawa ninyo. Anong achievements? Yun puro ghost project achievement ba yun? Nanteting naman puro puro salita. Di ba? Kaya walang naniniwala. Yes. Bago sasabihin pa nitong nuclear bomb. The only. The one and only. Ang presidente hindi bumiyahe, nagtatrabaho. May utang na loob namin yun. Di ba kaya nga natin siya sinisweldohan para magtrabaho? Utang na loob natin, hindi daw bumiyahe ang presidente. Nagtrabaho daw. Trabaho lang. Abay, dapat lang. Ikaw ang presidente. Tignan mo yung budget na puro insertions. Palagay ko naman. Tingnan natin kung may ibibito siya. Dati, sa trilyon-trilyon, may binito siyang 24 billion. Sa daan-daang billion. A drop in the bucket. Ngayon, tingnan natin kung may bibito siya. Tingnan natin kung talagang binasa niya. Tingnan natin kung yung mga insertions itatanggalin niya sa mga kaalyado niya. Ay nako. Tayo'y pinagbobola pa. Kaya walang naniniwala sa inyo. You are insulting our intelligence. Binigyan din pa na, hindi pumunta sa Baguio ang Pangulo. Ang kapal mo naman, naghihirap ang taong bayan, pupunta ka pang Baguio. Masyal ka pa. Nagtatrabaho daw. Dapat lang. Utang na loob natin sa bagay. Ano ba naman, di ba? Masyado naman tayong umaasa, di ba? Hinalal na nga natin presidente, gusto natin magtrabaho pa. Sobra naman tayo, no? Hindi na po kontento ang tao sa basta remedyo. Yung band-aid solution, ayaw na po nun. Ang inihingi na po ng sambayan ng Pilipino, bukod sa full accountability at full transparency, yung pagpalit
ng liderato. Because how else can you explain the negative 15 trusts and negative 14 performance rating ni Bongbong Marcos? Yung sinisigaw po, kagaya ng Hakbang ng Maisog, kagaya ng Save the Philippines Coalition, matagal na po, noong taong January 2024 pa lamang po, linabanan na yung HUAD na People's Initiative, ginagamit po rin ang pera natin. So linabanan natin, humingi tayo ng full accountability, full transparency, peace, and security. Hanggang ngayon po yun ang sinisigaw. Subalit, dumami na po, kagaya po nung aking sinabi kanina, hindi na po kontento ang tao sa basta bulong. Hindi na po yung pwedeng nagkindatala kayo, sa inyo po kami, sama kami. Ngayon po, higit na malakas na ang tinig. Hindi na po basta bulong. Sumisigaw na po, ibinibulalas na. Yung kurakot, korupsyon at drug addiction, ang solusyon, Marcos, resign. Yung issue po ng full accountability at transparency, hindi na po solusyon yung remedyo eh. Hindi na po solusyon yung band-aid solution. Hindi na po ubra yung budol at publicity stunt or gimmick. Yung propaganda ni BBM, hindi na po ubra eh. Malinaw po eh. Malinaw na po ang linyahan ngayon, gumuhit na ang mamamayang Pilipino. Ang hinihingi na po, kung ano man po ang maging interpretation ninyo, malinaw po eh. Kinakailangan na po magkaroon ng pagpalit ng liderato. No? Malinaw po, usapan na po sa labas yan, ang lakas na po ng usapan na kinakailangan na magkaroon ng change of leadership, pagpalit ng liderato. Ngayon, yung mga natatakot pa rin, wala pong sedition doon, wala pong seditious doon. Ulitin ko at obligasyon ko, because it's my advocacy and my commitment to you, to all of you, nakakaking kayong gagabayan, nakaukit po yung ganyang remedyo sa ating saligang batas. Yung saligang batas pong yan, hindi po ordinaryong manipis na libro yan. Yan po ang fundamental law kung saan lahat ng batas ay dapat yumuko and must proceed in accordance with the Constitution. Malinaw po yun. Article 7, Section 8 po ng ating saligang batas. Kinikilala ang 4 na pamamaraan o uri kung paano magkaroon ng pagbabakante o vacancy in the office of the President. And let me repeat it again for the guidance and education of all those who just joined us today sa YouTube, sa TikTok o kaya po sa Facebook. Malinaw po yung nakasulat dyan sa ating saligang batas that there can be a vacancy in the office of the President whenever there is death, permanent incapacity, removal. Malawak po ang ibig sabihin ng removal, no, at resignation. And the call of the people now, yung change in leadership, wala pong seditious doon, wala pong inciting to sedition doon. Sapagkat yun po ay ang mismong nakasulat at nakasaad sa ating saligang batas. And it can happen. There can be a constitutional regime change. Paano? Yun nga po yung 4, death, permanent incapacity, removal, at resignation. Maganap ang isa sa 4 na yan, magkakaroon po tayo ng constitutional regime change. And again, as I have advocated long time ago, even before I put up the social media page or channel, I never advocated for anything that goes outside the constitutional loop. I never advocated for anything that is outside or will go outside and beyond the constitutional orbit. Ano? Kaya dapat kaya po natin minarapat na samahan kayo ngayong pangalawang araw ng bagong taon, unang pananghalian po natin magkakasama sa unang araw ng trabaho upang gabayan kayo sa mga issues that will be confronting us still this 2026. Ano? At yung sentimiento o mood po ng mga Pilipino ngayon, ang kinaharap po ni Bongbong Marcos ng pambansang bangungot, yung tinatawag po nating inability to govern. Patungo na po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Nandoon na po ang direksyon, nagkaroon na po ng shift in the eyes of the many people, majority of the Filipino people, nagkaroon na po ng paggalaw doon sa issue ng tiwala at kumpiyansa. Napapunta na po kay Vice President Inday. And by the way, si Vice President Inday ho, for the information of everybody, and if I may refresh your mind, ito po ay reservist in the Armed Forces of the Philippines. Siya po ay may ranggong colonel. Colonel po ito at ang kanyang branch of service ay ang Army. So may kakayahan po itong mamuno. Ano, sa dami ng basurang ibinato sa kanya, tingnan ninyo, lalong luminaw sa mata ng tao na pawang paninira lamang ang mga inisyo nung mga kagaya nung praile, nung pari, si Padre Flavi. Kulang nila, binasbasan pa yata yung complaint affidavit nila as if magiging legal yung mga illegal na salaysay nila doon sa kanyang complaint affidavit. Ano? Nagsalita ang tao eh. Ang hatol, Marcos must go. And together with his minions. Yung kanyang mga kampon, dapat na po silang umalis.
kaawa-awa po ang ating bansa kung patuloy silang mamamayagpag at gagahasain araw-araw ang kaban ng bansa. At sana, yung mga, pati po ang, mapapansin ninyo sabi ko nga yung dating bulong, yung dating tahimik, yung dating mahina yung tinig na dapat umalis na si Bongbong, dapat mag-resign na si Marcos, dapat mamuno na si Vice Presidente Inday Sara, dapat magkaroon na ng impeachment. Ang lakas-lakas na po ng tinig. Hindi na po pwedeng baliwalain. In fact, kagaya lang po na nabanggit ko kanina, yung pare na ipokrito, pati po yung mga paring ipokrito, mangilan-ngilan lang naman po iyan. Yung mga ipokrito at hunyango at na obispo, pare at leader ng kasimbahang Katoliko, lantaran na rin pong kinokondina ng mga miyembro ng Catholic Church, ng mga Roman Catholics, pati po yung mga laiko. Madami na pong nagsasalita Pati po yung mga ilang ipokritong at mapangpanggap na obispo, na pari, leader simbahan, ng simbahang Katoliko, pinabatikos na po, lantaran na. Open na po yung paghamon, yung challenge, yung pagbatikos, yung pagpuna, dahil nga po sa kanilang scheming and manipulative methods. Hinuhulma po nila yung miyembro ng kanilang simbahan na maniwala sa kanilang sariling kasinungalingan. Bahagi po, obligasyon po ng simbahan, yung sinasabing separation of the church and the state. Alam po ninyo, paglabas mo ng estado, paglabas mo ng simbahan, kung taong gobyerno ka, lahat po tayo ay Pilipino. Meron lamang tayong isang watawat. Obligasyon nating lahat magtulungan, obligasyon natin lahat para sa ating mga kabataan. Kawawa po ito Kaya nga po yung paggamit sa scheming and manipulative ways ng mga ilang ipokrito at mapagbalat kayo na obispo, pari at leader ng simbahang Katoliko na patuloy po yung pagiging manhid, bulag-bulagan, pipi at bingi sa lantarang korupsyon, kurakot, issue ng drug addiction at eto na naman, incompetence. Yan po ay talagang sinusuka na rin kayo ng inyong sariling mga miyembro. Marami pong nagpaparating sa akin ng information, nagpapasalamat na may nagsasalita na hindi ko po kinakalaban ang simbahang Katoliko dahil ako po'y Katoliko. Pero kinakalaban ko yung mga ipokritong pari at obispo na pilit sinusubuan ng kasinungalingan ang kanilang mga miyembro. I take offense because I am part of the Catholic Church as a Roman Catholic. I take offense. I try to keep my faith alive, strong, robust, and my spirituality is always a work in progress. Pero pag may nakikita akong ganito, na nagsusuot pa ng bihis pari, na ibang tawag doon, yung meron pa dito, nakakakilabot po nakakakilabot sa galit dahil ipokrito. Ginagamit yung the usual na ginamit ng mga Kastila kung paano po tayo nasakop, yung krus, di ba? At yung relihiyon, hanggang ngayon, yung ugali ni Padre Damaso buhay pa rin sa iilan na mga obispo, pari at miyembro, leader ng simbahang Katoliko. Kaya wag na po sana 2026 na salbahin natin, let's save the Philippines. Wag na po tayong maging bulag, pipibingi at manhid-manhiran dito sa nangyayari sa ating bansa. Pakinggan po ninyo, be receptive, be responsive, be realistic, at ma-appreciate po kayong dihamak ng mga miyembro ng simbahang Katoliko. Ang Pilipinas, by the way, ay hindi lang NCR or Metro Manila. Ito po, kagaya ng akin nabanggit, meron tayong 7,100 islands more or less. At yung disgustado, yung galit, yung merong frustration, yung disappointed sa administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi lang po sa NCR, hindi lang po sa Metro Manila. Kaya yung mga nangyayaring protesta last year at noong 2024, buong bansa po. Why? Because the Philippines is not Metro Manila. Metro Manila is not the Philippines. NCR is not just the Philippines. And the Philippines is not NCR. And yet, -8 po ang net rating ni Bongbong Marcos dito sa NCR. Mas malaking dihamak pagdating po sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. So dito makikita natin yung sentimiento, yung hatol na Marcos must go all over the Philippines, all over the country na po ito. Kaya yung pananakot at pagsupil doon sa ating karapatan na nakasulat, nakaukit at may garansya sa ating saligang batas, diyan sa Bill of Rights, Article 3, yung karapatan po natin na malayang makapagpahayag ng ating galit, di pagsang-ayon at saloobin laban sa pang-aabuso,
kurakot, korupsyon, at paglabag sa karapatang pantao ng Marcos Jr. administration, hindi po ito natin dapat isuko.